Sa kamakailan Korean V-League Women's Asian Quarter Tryouts, mukhang di nakuha ang ating mga pambato sa Premier Volleyball League na sina Tots Carlos, Mylene Paat at MJ Phillips. Sila ay hindi napili sa taong ito, pero baka hindi lang talaga para sa kanila ang Korea, lalo na si Tots na pangarap makapaglaro sa ibang bansa. Pero sa tatlo ay may mas karanasan si MJ Phillips sa Korea. Si Phillips kasi ay naging ikalimang pick noong nakaraang taon sa Gwangju AI Peppers. Nakakagulat nga na hindi siya nakasama sa roster sa kanyang dating kupunan ngayong taon matapos pumili ang kanilang kupunan ng Chinese middle blocker na si Yu Zhang bilang kanilang number 1 pick. Nakakalungkot man ito para kay Phillips pero baka gusto lang din subukan ng AI Peppers ang ibang lahi. Si Mylene Paat naman o mas kilala bilang Mama P ay muli namang hindi napili sa draft para sa ikalawang sunod na taon. Kahit na sumali siya sa draft, hindi pa rin ito nakakuha ng pwesto. At pareho rin sila ni Tots na sinakripisyo ang pagpunta sa Korea upang makipagsapalaran at makakuha ng pwesto sa Kovu. Ay pareho ding hindi nakapaglaro sa semi-final debut ng kanilang mga kupunan sa 2024 PVL All-Filipino Conference at pareho ring natalo ang kanilang kupunan sa mga mabibigat nilang kalaban. Samantala, hindi man nakuha si MJ Phillips ay mananatili pa rin ito sa Petrogas at naglaro ng malaking papel sa kamakailang panalo ng kanilang kupunan laban sa Cherry Tigo. Nakapag-ambag ito ng 16 points sa kanyang pangalawang laro kasama ang kupunan. Malaki ang tulong ni Phillips sa Petrogas at matagal-tagal rin itong nawala dahil last season ay ibinuhos naman niya ang kanyang oras at lakas sa Kovu sa kupunang Gwangju AI Peppers. Tungkol naman kay Tots Carlos, ang kanyang kupunan ang Cool Smashers ay maganda ang simula laban sa Chocomucho. Nanalo sila sa unang 2 set ngunit hindi nila na-maintain ang kanilang momentum at natalo sa 5 set. Malungkot na pagkatalo ito para kay Carlos at sa kanyang kupunan, pero masisigurong babawi ang mga ice cream chillin' dahil paniguradong huhugot sila sa kanilang sunod-sunod na pagkatalo. Kahit hindi sila nakapaglaro sa laban noong Huwebes, inaasahan na babalik na sila sa kanilang mga kupunan sa PVL at abangan na lang natin kung kailan sila babalik sa aksyon. At sa mga susunod na laban, ang Creamline ay maghahanda para makabawi laban sa Petrogas sa alas 4 ng hapon, habang ang Cherry Tigo ay nais bumawi laban sa Chocomucho sa alas 6 ng gabi. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita at highlights mula sa mundo ng volleyball dito lang sa ating channel. At iyan ang ating video para sa araw na ito. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga volleyball ganap. Hanggang sa muli, paalam! Ito pala yung sekreto para gumaling. Yan pala yung sekreto para maging maganda. She's giving her friends a room here in our hotel. And there's a big ref. 2 doors. And the first floor. Ito yung area ng big week, di ba? May tanong sa iyo kung Sabay ka mamaya. Sabay ka mamaya. Part 2. Part 3. ano yung pangalan ko? Shape na day. Sabihin mo sa kanya mag-ano, charity na yun. Hindi ba? Sabi ka mag-ano. Gumalaw ka kasi. 1-0. Nagkahanap siya ng organize everything.